And ako, hindi ko ma-imagine yun. Sa lagi kong sinasabi, kaming mga babae, iba man ang katawan namin, may tapang din kami. So, pag sinasabi yung ganun, naisip ko lang, wala namang naiiba sa, halimbawa, pagmulit ko sa mga tanong na para maisagot lang ng maayos. Tama lang naman yun, di ba? Kahit sa ganitong kwentuhan, talagang nagkikwento tayo, nagtatanong, iniintay natin yung sagot o yung kwento. Parang yun yung natural sa pagitan ng mga tao, di ba? Eh di, kahit sa trabaho, ganun yung ugali ko. Binabalik ko sa tao, sinasabi ko, oo, kasi matapang tayo, tayong mga Pilipino. Diba? Kahit sa kasaysayan natin, oh my God, ang dami nating dinaanang hirap, diba? Grabe yung hinaharap natin. Ito lang ulit, yung pandemic, diba? Mayat na yung mga natural disaster, itong mga hamon pa rin natin sa ekonomiya. So, feeling ko, yung sinasabi nilang tapang ko, ay katangian natin mga Pilipino. Well, hindi siguro tayo lahat, pero feeling ko lang marami sa atin may ganon. Kasi bakit nakakasurvive tayo? Tapos bakit pinanghawakan pa rin natin yung ating mga pangarap? Baga nagpupursige pa rin tayo. Eh anong tawag mo doon? Di ba tapang yun? Meron din. Minsan parang nagsisettle tayo. Parang pilit tayong nakokontento sa mga bagay na hindi natin deserve. Or parang hindi natin pinanghahawakan ng habang buhay. Halimbawa, yung mga bagay na pinapangarap natin, eh deserve din natin yun eh. Doon ako nalulungkot kapag hindi natin kiniklaim, hindi natin inaangkin na, ay, yan, yung mas magandang buhay or yung makamit yung mga pangarap ko, deserve ko yun. Kasi bakit? Yung ibang mga tao sa ibang mga bansa, hindi nila binibitawan yun or walang nagpupumilit sa kanilang bitawan yun. We deserve that much also. Well, syempre, tao lang naman ako. Lahat naman tayo gusto natin na maintindihan tayo. Whether sa pamilya, kaya kapag may hindi pagkakaintindihan, nakakalungkot sa atin yun. So, the same sa lipunan natin or sa bansa natin. Kapag may hindi pagkakaintindihan, or kaya minsan, nagkakaroon tayo ng ugali na, ay nako, ayoko nang makinig sa'yo. Patay. Yan na yung end ng posibilidad na magkaintindihan. Or worse, kasi minsan talagang it takes time na magkaintindihan. Pero, ang importante, nandun pa rin yung paggalang. Pag nawawala yung paggalang, ang hirap talaga na magkaroon ng ganyang pagtingin na, okay, kahit itong tao kinaiinisan ko sa ngayon, tao pa rin siya. May dignidad pa rin siya. Dapat may paggalang ko sa kanya. Pag nawawala yun, nalulungkot ako at saka nakakapagod. Nakakapagod either maranasan yun or nakakapagod na makita yun. Meron din, ayaw na ayaw ko ng karahasan. Natatakot ako para sa atin dyan. Kasi ako, matyaga ako sa debate. O, diba? Kaya ko namang makipagtalo or kahit mag-argue, kahit mag-away na verbally. Pero once na may nagpasok sa eksena ng violence, ano talaga parang nawawala na tayo sa wish natin. Parang nawawala na yung katwiran. Pag nangyari yun, ang daming pwedeng masaktan eh. So, yun yung isang pinakaayaw ko at talagang nag-i-insert sa akin sa sitwasyon ng yung elemento ng takot. Oo naman! I hate corruption. I really hate it. Kasi middle class girl ako. Lumaki ako na wala naman kaming mana, di ba? Lahat kami nabubuhay sa pagtatrabaho at mga sweldo namin. Tapos tulad ng lahat ng empleyado or kahit mga self-employed, kinakaltasan kami sa pamilya ng buwis, di ba? So, nag-expect kami ng social services, mga ganun. So, talagang pag sa trabaho, kailangang mag-imbestiga or mag-expose or pumuna or tumutol, feel ko talaga yun. Kasi hello, di ba? Well, hindi ko gawain at alam ko, yan ang isang pinaka hindi namin dapat gawain, namin mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi ang pera ay galing sa buwis ng mamamayan, kasama tayo doon. Ang pera ay hawak lang ng gobyerno in trust. So, dapat talaga bumalik sa mamamayan. Hindi yan para sa bulsa namin. Ano ba? Ganun ka, parang simple lang, logical lang. Well, mas naiiyak ako sa mga nakikilala namin ng mga tao na sila yung nagdudusa sa mga problema. Bawa yung mga bata na ina-abuse. Hindi mo ma-imagine, di ba? Lalo na pag kung sexual abuse, hindi sila pinapayagang mag-aral, iniiyak nila na 12 taon na siya, hindi pa marunong magsulat. Yun yung pinaka nakakaiyak talaga. Yung ma-meet mo yung mga tao na dumadaan sa ganyang mga matitinding issue.
Hindi mo ma-imagine, di ba? Lalo na pag kung sexual abuse, hindi sila pinapayagang mag-aral, iniiyak nila na 12 taon na siya, hindi pa marunong magsulat. Yun yung pinaka nakakaiyak talaga. Yung mamit mo yung mga tao na dumadaan sa ganyang mga matitinding issue. Usually, syempre may mga pagkakataon din na kapag naging mas personalan na yung sagutan or feel ko or ng isa yung isang issue tapos tutol yung isa. Syempre, iniinda ko rin yun or iniinda rin niya yun. So, minsan, it takes time bago humilom yun. Pero dahil kaunti lang kayo, andyan talaga kayo sa isang physical space, mahirap na habang buhay na magkaaway. So, magbabump into each other din kami or magkakasundo kami sa ibang issue naman. May ganun din Kahit kami nasa minority, sila nasa majority. Kung magkaparehong advokasya namin sa isang bill or isang resolution or isang budget intervention, edi dun naman kami magkakampi. So over time, hindi naman exactly nagbabalance out perfectly, pero may mga ganon. May ibang pagkakataon na magkasundo naman. And yun, ang minimum ko lang, respetuhan lang. Sabi ko po, hindi naman respeto nila ang kailangan ko. Kailangan lang yung accountability. Bilang kaming pareho ay nagtatrabaho sa gobyerno. Well, ang feeling ko kasi dyan, kahit wala akong gawin, kahit wala kaming gawin, gagawin pa rin ng mga taong yon yung ginagawa nila na kino-call out namin. So might as well, gawin yung dapat kong gawin. Gawin yung dapat namin gawin. At saka, yung trabaho namin diba, ba't pa kami nandito? Ba't pa ako nandito kung di ko gagawin? I know, right? 23 years na lang naman, 2 dekada, isang henerasyon. Gaano man sila katagal at katindi humarang, hanap at hanap paraan pa rin yan ipasa bilang isang batas. Kasi yung LGBTQIA+ community hindi sumusuko. So, kaming mga allies dito sa Senate, walang na sumuko. So, itaga mo sa bato, magiging batas din. Well, sa mga kasama ko sa gobyerno, alam ko marami sa atin ay talagang nagsusumikap pa rin na to make it work, to make government work for the people. Alam ko ang hirap gawin yon. Minsan may mga araw talaga sobrang daming hamon, pero kailangan natin gawin ito. So please, patuloy po natin gawin ito dahil hirap na hirap talaga yung ating mga kababayan. Of course, andyan ang private sector, ginagawa yung thing nila. Andyan yung civil society, ginagawa din yung thing nila. Pero tayo sa gobyerno, ito ang ating tungkulin. So gampanan po natin ito. Nag-iisip ako ng iba pa. Well, sige, baka yung tao na pinaka iniisip ng mga nakikinig sa ating kwentuhan. At ang mensahe ko lang sa kanya ay, ako po magalang sa opisina nyo, magalang ko rin kayo itinanong nung hearing. So, kung hindi nyo masagot ng maayos o hindi nyo masagot ng kompleto, hanggang sa huli ng hearing, ginalang ko kayo. So, yung mga pag-atake, pagkatapos na personalan, sasagutin ko at sinagot ko sa paraan ng ibalik sa issue. Kasi issue lamang simple ng accountability. Ngayon, napatunayan na hindi ako nag-iisa sa ganun. Maraming kababayan, maraming netizens din, at ngayon hanggang dumaming mga senador na kasama ko, pati mga kinatawan sa House of Representatives, ay nakita yung wisdom na yung pondo ay dapat ilagay sa tamang lugar sa ating buong gobyerno para magawa ng bawat opisina or bawat department ang tungkulin niya. Yan man ay sa isang opisina nyo, yan man ay sa edukasyon, or yan man ay sa pagbantay kay Inang Bayan sa West Philippine Sea. So, actually, parang hindi message sa kanya kasi nasaksihan naman niya yung mga developments ever since na yung hearing na yun. Na ngayon, nag-iiba ang hugis ng budget para sa taong 2024 at masayang-masaya ako dahil yung mga itinuturing na confidential ay lumilitaw na sa liwanag kung saan dapat siya at mas tamang gagamitin para yung mga tipong Coast Guard at iba pa, hello naman, masuportahan ng maayos sa napakahalagang trabaho nila. So, ewan ko kung masaya siya, pero ako masayang-masaya. Nasa theater at music ako at babalikan ko pa rin yan pag wala na ako sa formal politics. Doon ako kumbaga naligaw ng landas Nandun na ako sa theater and music nung high school, nung teenager.
na ano lang, na hijack nitong makulay na buhay ng pagiging aktivista at ngayong politiko. Diba? Kasi naman, Leia, Monique Wilson, Lauchenko siblings, wow! Kung hindi man babalik sa repertory, mag-audition sa PETA. Nandun sa tanong mo, yung sagot ko, matagal nang biro naming mga solo moms na, paano ba natin ginagawa to? Paano ba tayo nagtatrabaho sa labas ng bahay? Paano ba natin inaalagaan yung ating mga anak? Inasikaso yung bahay? Tapos para sa mga tulad ko na nagtatrabaho din sa gobyerno, paano din ba natin ginagawa itong mga trabaho natin? Ang sagot ng solo mom, Mama Ongki, ay we sleep less. Sleep later at night, wake up earlier in the morning para magawa lahat ng dapat para sa mga anak namin. And at the same time, gawin pa rin yung aming mga trabaho at ibang responsibilidad. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.